So mga kabad, gusto ko na panoorin itong video ni Senador Risa Ontiveros sa ginawang hearing kahapon sa Senado patungkol ito sa issue pa rin kay Alice Go, no? Yung mayor doon sa Tarlac yata na tinanggal, no? Bilang pagka-mayor dahil nakitaan ng napakaraming kontrobersiya, no? Na di umano itong si Alice Go ay hindi pure na Pinoy o Pinay, hindi totoong Pilipino at parang naging spy pa. Ayon yan sa mga senador at kasama niyan si Risa Ontiveros na si spy daw itong si Alice Go, no? Parang pakawala ng China, no? Pakawala ng China at pinasok dito sa ating bansa at ngayon nga ay nakaupo pa sa sa panunungkulan bilang mayor. So ito mayroon siya kasing isa sa mga kilala, no? Itong nagsasalita, no, i-ano natin, kilala niya ito mismo si Alice Go, mga kabalat. So panoorin natin ito. So review natin ito, medyo maikli lang ito tapos mamaya cut, tapos review ulit. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Taas na natin ang, Siya yung in charge ng operation. So, taas na natin ang volume. wala akong, hindi ko alam kung anong intent niya doon. So, paano nyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Hindi talaga nag-operate kasi walang report, no nothing. So, base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions, nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon? Yes. Alright. Ngayon po, yung pong ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo Okay. sa DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Baofu Corporation? Wala pa ho yung BAUFO at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na drinaft ko sa kanya, it's about the sale of one farm wherein siya tsaka yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos binenta sa isang tao. So, yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po iyon? Mighty Suman Corporation. Mighty? Yes. Yun yung buong pangalan niya? Mighty lang? Mighty Swine Corporation. Mighty Swine, sorry. Okay. Okay, so yun po yung binenta ni na Alice Go at ama niya sa isa pang tao. Oh. Actually, syempre 5 incorporators yon. Dalawa, si Alice at saka yung father niya, yung major shareholders doon. And then, binenta sa isang tao, I don't remember the name, I have it on file. So, that's it. That's around the year 2015 or 2014. Now regarding dun sa sa due diligence yung regarding sa property, may binibili siyang property dito sa Quezon City. But then na-process ko yung dokumento until makuha ko yung e-car sa BIR. But then nagkaroon ng problema sa titulo kasi yung may-ari parang hindi, basta may problema. So, up to that extent lang yung aking ginawa na trabaho. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Go at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng dalawang companies na yan, yung Hongsheng at saka Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything,
No, kung interrupt ko lang, itong nagsasalita na tinatanong, ang pangalan nito is si Nancy, no? Parang tumboy yata ito. Pero detalyado yung pagkasalita niya, no? Talagang fully confidence yung pananalita niya, mga kabanat. Na talagang kilala niya si Alice Go, nakatransaksyon niya, no, di ba? Wala kang duda dito sa sinasabi niya. Kalmang-kalma, walang kaba talaga. Doon sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So, it's always a presumption of regularity, Your Honor. Sinong Miss Leila yon? Tauhan niya yan pero I don't know kung nasaan na po siya. Ano pong buong pangalan ni Miss Leila? Leila Masiklat or Tulio, Leila Masiklat? yes. Ano pa yung isang apelidong binanggit nyo? Tulio, Masiklat Tulio. yes. I don't know kung alin doon yung family name niya. So either Leila Masiklat or Leila Tulio. Yes. So meron po kayong presumption of regularity dun sa mga inilalagay na mga incorporators. Pero sabi nyo nga walang report sa inyo about some of the companies kaya nag-conclude kayo na hindi nag-operational. Bagamat at wala rin namang sinabi si Alice Go sa inyo na ipasara na yung mga kumpanyang iyon. In fact po, itong mga corporations na kayo ang nagproseso ng incorporation, madami po actually dito ay napag-alaman namin na may indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin nyo na hindi nag-operational, tapos ito pang ibang mga indicators na para sa amin po ay indicator ng shell company. Hindi po ba nag-occur sa inyo? No, hindi po. Kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to Tama. assess or evaluate or whatever. So, kanina sinabi nyo na nagsimula kayo kay Alice Guo dahil ipinakilala kayo kayong dalawa ni JP Samson. And nabanggit nyo na nga po na bago itong pag-freelance work nyo na marami-rami ang nagawa nyong freelance project para kay Alice Go, nagtrabaho kayo sa Baliwag. Okay? So, klaro na po sa amin iyon. Ngayon po, sa parehong interview nyo pong iyon sa DZBB kay Carlo Mateo, actually, nagkataon narinig ko po yun eh. And ang impression po talaga, yung dating nung pakikinig ko sa interview nyong iyon, kay Carlo Mateo, parang kilalang kilala nyo si Mayor Alice. Sinabi nyo rin po doon na hindi niya nanay si Lin Wenyi dahil, and I quote, sabi niyo po doon sa interview, kung nanay niya siya, magiging proud siya na ipakilala. Sinabi niyo din po na tiyak kayo na lumaki siya sa farm. So, full of confidence. Full of confidence yung sinabi na pwede namang sagutin kay Carlo Mateo, hindi ko alam. No? Wala kayong alam doon. Now, in light of the revelation so far dito sa Senate hearing, pinangahawakan niyo pa po ba yung mga sinabi niyong iyon dun sa interview sa DCBB? Kaya ako nasabi naman po yun kasi may interaction ako, na-meet ko yung family niya pag nagpapapirma ako ng incorporation paper, plus the fact na I can hear from yung mga trabahante niya sa sa farm yung kwento ng buhay ni Alice. So, na-meet niyo yung family niya, pag nagpapapirma kayo sa kanila, tapos na-overhear nyo rin sa mga trabahante. So, may trabahante sa farm, pero sabi nyo rin, may mga trabahante din siya sa opisina. So, may opisina din po siya. Yes. Yung structure ng niya sa farm, may doon siya nakatira. May mga empleyado rin siya doon. And yung office, nasa farm din ba yon or nasaan yung office? Doon din sa structure na yun. It's a 2-story building. So, 2-story building sa loob ng farm, Building doon or din yung office. structure, parang bahay siya, ganun.
The two-story. Yes, SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Go? Hindi ko masasabi na nanay, hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. wala. Kaya pati So, sa yung pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O Hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, proud ka na pakilala ang magulang mo. Mm. In her case, hindi eh. never niya pinakilala? Never. Eh, yung mga kapatid, Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Stepmother siguro. Parang nangyari yan siguro. Anak niya sa unang asawa. Parang naging baka anak ng tatay niya sa ibang babae. May mga kasi, di ba? May mga tao kasi na alam niyo naman siguro kahit hindi na nga i-explain yan na nakapag-asawa uli yung kanyang tatay, yung anak, no? Ay yung turing sa naging asawa sa tatay niya, hindi yan tumatawag na mama. Hindi niya pinakilala yan dahil nga ang turing niya, minsan ang tawag na lang ay tita. 'Di ba? Tita at ang parang yung pagtuturingan ng mga halimbawa nagkaanak yung papa niya sa ibang babae, ang tawag niya parang maging kaibigan na lang, no? Iba yung turing, mayroon talaga yan. Dito sa amin, marami akong kakilala niyan eh. Baka sagot lang ako baka saan to? Bakit na gano'n? is talaga. Yes, sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Tem. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression nyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila, at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya. Di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Stepmother! Buti na lang mas curious ang komite kesa sa inyo, or kesa sa inaamin ninyong attitude nyo sa kanilang anim. Baka siguro siya bali stepmother maging Bang kahit sino man sa kampo ni Alice Guo na nag-reach out sa inyo board natin niya. para gawin, para sabihin yung ganitong mga declaration sa public interviews? Kasi, at wala naman pong masama doon, kung sakali, kasi interview naman yon, hindi naman yon perjury. Curious lang talaga ako kung bakit ganun kayo ka parang buong loob mag-vouch sa karakter ni Alice Guo. Kasi yun po ang observation ko sa kanya. Tama. Ngayon, yung regarding sa interview, I have my telephone all around, so they can call me anytime. So, it's a phone patch interview sa radio. I am in my house, sumasagot. And I wanted to clear also kung ano yung participation ko, bakit andun yung pangalan ko sa mga nababanggit sa Senado. May mga tao ba ni Alice Guo na kinontak din kayo, tumawag din sa phone nyo nung nasa bahay kayo at sinabing, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview Ay, kayo? hindi po. Wala po. Madam Chair? Yes, SP Pro Tem. Miss Nancy, sinabi ni Senator Risa kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon? Pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically kung ano man yung ginawa niya, ako personally opinion ko, siya yun eh.
Iba yung siya yon, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Pero kung halimbawa etong mga kagagawa niya lahat yon, she has to answer for Okay. it. When did you last Tama. talk to her? Or have seen her? 2017. 2017 pa? Yes. 7 years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga Kahit sa ah, telepono? yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo company. Mhm. Tapos yung sumunod yung 2023, the second one. Pero yung So, hindi kayo personal- nakita during that time? No. Hindi Ano, kami telepono lang? Telepono lang. Ang nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya, it's a Christmas party. I was invited ng staff niya. When was na this? pumuna. 2017. Mm. So, you haven't seen So I her don't know for kung 7 2017, years? 2018, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. Oh, so, nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sa sarili mo? Eh, sabi nga nila, na big time naman pala yung yung kliyente mo. Eh, sabi ko, siya lang yun. Ordinaryong kliyente ko lang yan. So, wala. Okay, thank you. Thank you, SP Pro Temp. Ito ang mga tanong ni Jinggoy, naghahanap ng butas, no? Oh, Miss Nancy, aminado kayo na kayo ang gumawa ng incorporation documents ng Zunyuan. Nagpatulong ba sa inyo si Alice Guo para dito? At may sinabi ba siya na tulungan mo ito? Ganito ang sistema. Nag-message siya sa akin, I need, may papa-incorporate siya, please assist. Okay? Please assist. Ang reply ko sa kanya, give me all the details, anong name ng company, anong capitalization niya, anong objective, ang purpose, sino itong mga, provide me with all the details, incorporators, ano yung equity shares, sino yung mga yung position sa company. Kasi when pag nagfa-file ka sa SEC, andun lahat yun eh. Tatanungin kung sinong treasurer. So, ganun lang po. Binigay sa akin, prinoseso ko in a legal way. Dumaan siya sa PAGCOR, nakakuha ng endorsement. So, lumabas ang SEC certification. Sabi nyo, yung isang sinabi ni Alice Go sa inyo nung nag-message sa inyo ay please assist. Noon sabi ni Alice Go sa amin, walk-in lang daw yung Zunyuan. So sino yung pinapa-assist niya sa inyo dito Tauhan sa niya. incorporation ng Yung si Zunyuan? Miss Laila ang kausap ko. Si Miss Laila Dilima. Masiklat or Laila Tulio. Oh, Siya yung sinasabi ni Mayor Alice Guo na asistehan nyo. Yes. Ibig sabihin, nag-message sa inyo si Alice Guo at sinabi, Miss Nancy, asistehan nyo si Miss Laila para i-incorporate yung Zunyuan. Ganun po ba yon? Yes. Okay. Not the Sun Yes. It's the first Pogo company, which is the Hongsheng. Okay, for Hongsheng. Pero, kanina, nung tinanong ko sa inyo yung pag-incorporate nyo sa Zunyuan, sabi nyo nga, nag-message si Alice Guo sa inyo na please assist. So, doon, sa incorporation ng Zunyuan, sino yung pinapa-assist ni Mayor Alice sa inyo na ma-incorporate yan? Ang sinabi niya na pangalan, Attorney Joy, hindi ko rin siya kilala. Sino naman daw yung Attorney Joy? As I go over, Madam Chair, on the transcript of the committee hearing on May 22, inacknowledge ni Alice na yung Attorney Joy is lawyer niya. Ito ba yung si Phil Joy Baluyot? Yes. So, siya ito. Nabasa nyo pala yung transcript ng hearing namin? Yes, ma'am. Paano- I mean, I'm almost touched. I'm curious. Bakit nyo binasa yung transcript ng hearing? At paano nyo kasi I nabasa? wanted to find out kung ano ba yung sinasabi ni Alice. And maraming talaga, dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Okay.
I wish lahat ng mamamayan na sumusubaybay sa hearing namin babasahin yung transcript ng hearing. So that shows a lot of due diligence on your part bilang tao man lang or bilang resource person dito sa hearing namin. I only wish na mas naging curious pa kayo at umalam sa earlier dealings ng mga kumpanyang iyon. But anyway, so you're confirming na si Alice Guo, pina-assist niya sa inyo si Attorney Philjoy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. Anything I need about the incorporation of that company, refer to Attorney Joy. So yun mga kabanat, magkakaroon tayo ng part 2. Pero ang review ko mamaya ay i-offline ko na lang para kung anong may naka-highlight sa kanilang pinag-usapan, yan na lang yung ipapakita ko sa inyo mga kabanat. Dahil yung usapin nila, no? Kita-kita naman natin sa mga tanong ni Risa Ontiveros na medyo hinahanap niya talaga yung butas, no? Hinahanapan niya talaga ng butas itong si Alice Go at ito namang si Jinggoy, kitang-kita naman, no, sa mga tanong niya. Guys, sinabi niya nga kanina, no, sabi niya, nagbago na ba? Nagbago na ba yung pananaw mo kay Alice Go dahil nga nakita mo yung mga controversy? Ang sagot naman itong ni Nancy, sabi niya, hindi. Dahil kung sasagutin niya, ibig sabihin, pwede ding sabihin na, yung ikaw ba, yung naniwala kayo na nag-iba din ang tingin ng tao. Kasi si Jinggoy, mga kabanat, napakaraming kasong hinarap at yan ay mayroong isang kaso yan na naging kumbaga, guilty, ika nga mga kabanat. So, yun lang video natin. Kayo nang mamusya dyan sa video na yan. See you next video mga kabanat.